Ang paghihiganti ng api. The Revenge of Billionaire Wives. First Dinner Date. Kabanata 5. Naghahanap na ng ibang trabaho si Karina para makaalis na siya doon sa restaurant na pinapasukan niya at hindi na niya palaging makikita ang manyakol na amo niya. Iyon naman ang huling araw ni Lloyd sa London kaya noong pumayag si Karina na makipagkita sa kanya ay masaya naman siya sa narinig niya. Kumain sila sa isang restaurant na may overlooking. Medyo malayo sa dating pinapasukan niya. I am happy Karina, kasi pinagbigyan mo ako sa kahilingan ko na makipagkita sa akin sa huling araw ko sa London. Okay lang po sir, nahihiya nga po ako sa inyo dahil sa noong unang usapan natin ay hindi kita sinipot. Okay lang naiintindihan ko naman ang rason mo. So, ano papayag ka na sa offer ko? Hindi muna sumagot si Karina. Pero naisip niya ang sinabi ni Dina. Kailangan na kailangan talaga niya ng pera. Hindi din siya nakatulog ng maayos kagabi dahil sa sinabi ni Dina sa kanya. Naisip niya na kung hindi niya tatanggapin ang alok ni Lloyd ay wala na siyang ibang mapuntahan kasi, si Dina ay kaunti lang din ang masasahod niya. Umaasa lang din ang pamilya niya sa kanya. Okay ka lang ba Karina? Ha? Opo sir, may iniisip lang ako. Huwag ka na masyadong mag-alala Karina, magiging okay din ang lahat. Biglang nagring ang phone ni Karina, nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Agad niya iyong sinagot. Hello mom, kumusta na po dyan? Karina. Naririnig niya na parang umiiyak ang kanyang ina. Mom, ano po? Bakit po kayo umiiyak? Kumusta na po si Carlos? Hindi pa rin siya nagigising, magdadalawang araw na. Nahihirapan na ako, ang laki na ng bill sa ospital huhuho. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Mom, huminahon ka, gagawa ako ng paraan para mabayaran natin iyan. Sabi ni Karina. Salamat anak, pasensya ka na kung palagi kaming pabigat sa iyo. Alam ko naman na hindi madali ang magtrabaho sa ibang bansa. Nandyan lahat ang lungkot, pagod at puyat para lang makapagtrabaho at may maipadala ka dito sa pamilya mo sa Pilipinas. Sabi ng kanyang ina. Mom, okay lang po, para sa inyo ang lahat ng ginagawa ko. Huwag niyo na po iyang isipin. Sige mom, magpahinga muna kayo. Balitaan niyo na lang ako, at huwag po kayong mag-alala kasi po magpapadala po ako within this week. Sabi ni Karina. Pagkababa niya ng phone ay makikita sa mukha niya ang lungkot. Napansin naman iyon ni Lloyd. Okay ka lang ba Karina? Matagal siyang nagsalita dahil nalulungkot siya sa narinig niyang balita mula sa kanyang ina. Ha? Okay lang po sir. Sigurado ka ba? Bakit parang gusto ng tumulo ng luha galing sa mga mata mo? Hindi na rin napigilan ni Karina ang mapaluha. Doon na bumuhos ang luha niya. Ayaw man niyang umiyak sa harapan ni Lloyd ay hindi na niya nakaya pa. Nakisimpatya naman sa kanya si Lloyd, niyakap siya nito para comfort. Ramdam niya ang matipunong bisig ni Lloyd, habang nakasandal siya sa may dibdib nito, at nalalanghap niya ang mabangong amoy ng perfume na gamit nito. Nasabi niya sa kanyang isipan na masarap sigurong magmahal ang taong ito. Lumipas din ang ilang minutong pagyayakapan nila. At tinanong uli siya ni Lloyd kung tatanggapin niya ang offer nito. Ano tatanggapin mo ba? Nakakahiyaman po, pero sige po, babayaran ko na lang po paunti-unti. Sagot ni Karina. Pwede mo nang hindi bayaran, pero may pabor sana akong hihilingin sa iyo. Kung okay lang sa iyo. Tanong ni Lloyd. Biglang kinabahan si Karina, baka pareho din ito sa alok ng kanyang malibog na manager. Pero mas may tiwala siya kay Lloyd kaysa sa manager niyang manyakol. At binata naman si Lloyd hindi gaya ng manager niya. Ano po yung pabor ninyo sir? Ayaw ko sanang gawin ito kasi alam kong bago pa lang tayong nagkakilala, hindi mo pa ako lubusang kilala, pero may tiwala ako sa iyo. Iba ka sa lahat ng nakilala ko. Alam kong mabait ka at mapagkakatiwalaan. Paliwanag ni Lloyd. Salamat po sir sa tiwala ninyo. Ano po sana ang pabor ninyo? Tanong ni Karina. Pwede ka bang magpanggap na girlfriend ko? Biglang nabilawkan si Karina sa pagkain niya. Agad siyang kumuha ng tubig para uminom. Ano po? Magpapanggap na girlfriend. Biglang nalungkot si Karina, at napabulong sa kanyang sarili, na bakit hindi na lang tutuhanin ng lalaking ito na maging girlfriend talaga siya.
Kumirot ang kanyang puso. Oo sana, na-pressure na kasi ako kay mom at dad ko, palagi na lang nila akong kinukulit kung kailan daw ako magkakaroon ng sariling pamilya dahil may edad na daw ako. Sagot ni Lloyd. Hindi naman sumagot kaagad si Karina. Nag-isip muna siya, tatanggapin kaya niya ang pabor na iyon. Naisip din niyang magkaroon siya ng malaking utang na loob kay Lloyd kung tatanggapin niya ang pera, pero wala na talaga siyang choice kundi tanggapin ang offer na iyon para sa pamilya niya sa Pilipinas lalo na sa kapatid niya. Kaya naman ay makalipas ang ilang minuto ay sumagot na siya. Sige po, gagawin ko po ito para sa pamilya ko para ma-save po ang kapatid ko. Sagot ni Karina. Talaga? Nakangiting sabi ni Lloyd. Oo naman, I promise na kahit magkano ang hihiramin mo ibibigay ko. Naisip naman ni Karina, ganito ba talaga kayaman ang lalaking ito, parang kaya niyang ibigay ang langit at lupa. Napatitig siya kay Lloyd. Sino kaya ang lalaking ito? Bakit ganyan ka makatingin sa akin Karina? Masyado ba akong overreacting sa tugon ko sa sagot mo sa akin? Tanong ni Lloyd. Hindi naman po sa ganoon. Wala din po akong ibang sinasabi, Nagulat lang po ako sa sinabi ninyo. As in na magpanggap talaga na girlfriend mo. Yes, gagawa na lang ako ng contract about sa mga rules natin para naman kahit papaano ay alam natin ang mga limitation natin. Natahimik uli si Karina. Madaming gumugulo sa isip niya, ang hirap naman ng kondisyon o pabor na hinihingi ni Lloyd. Naisip niyang paano kung mahulog ang loob niya sa lalaking ito, makakaya-kaya niyang iwasan ang lalaking ito. Napabuntong hininga na lamang siya. Paano po ang contract, di ba po aalis na kayo bukas sir, pabalik ng bansa ninyo? Pero sa Pilipinas din po pala kayo uuwi, taga Pilipinas din po ba kayo? Mahabang kwento, doon na talaga kami na nakabase matagal na panahon na, at doon din ako ipinanganak. By the way, balik tayo sa usapan natin. Yes, pero pwede kong e-email sa iyo at e-print mo tapos i-scan mo na lang na may pirma muna at email mo pabalik sa akin. Sagot ni Lloyd. Sige okay po. By the way, uutusan ko na lang ang secretary ko na siya na ang magbigay ng pera sa mother mo. Kasi malaki ata ang charge kung ikaw na ang magpadala total nasa Pilipinas na naman ako by tomorrow or the next day. Sige po, i-inform nyo na lang po ako kung ano po sasabihin ng mother ko pagkabigay ng pera. Yes, huwag kang mag-alala hindi kita bibigwin kung anong napagkasunduan natin ay gagawin ko at sana hindi ka outrest sa usapan natin. Maybe next month babalik uli ako dito sa London. Napatingin siya kay Lloyd. Naisip niya, babalik siya sa London next month. Wow naman ang yaman siguro ng lalaking ito, parang ginagawa lang niyang Manila at Cebu ang London Napakamahal kaya ng pamasahe. Hey! May dumi ba ako sa mukha? Wala naman po sir, nagagwapuhan lang ako sa iyo may iniisip lang ako para kasing sobrang tagal na nating magkakilala. Napangiti naman si Karina sa sinabi niya. Talaga? Naninibago ka lang siguro baka may kamukha lang ako na naging customer mo kaya na-confuse ka. Siya nga pala okay lang ba mag-picture tayong dalawa? Ipapakita ko lang kay mom at dad. Sige po pero nakakahiya naman. Huwag ka nang mahiya kasi maganda ka naman. Nakangiting sabi ni Lloyd. Natapos ang gabing iyon na masaya silang dalawa, inihatid na ni Lloyd si Karina sa apartment nila kaya lang medyo late na din at nakatulog na si Dina galing sa trabaho. Hinalikan siya sa pisngi ni Lloyd at nakangiti naman si Karina. Napaka-gentle ni Lloyd, hindi siya gaya ng ibang lalaki na nakilala niya na minsan ay hindi marunong rumespeto sa mga babae. Lumipas ang mga araw, ay nakadama naman ng excitement si Karina dahil sa naalala niya ang sinabi ni Lloyd na babalik siya sa London next month at ilang araw na lang ay patapos na ang buwan. Magkikita na uli sila. Naging magaan na rin ang pakiramdam ni Karina dahil sa nabalitaan niyang naging successful ang surgery ng kanyang kapatid, at kasalukuyang nagpapagaling na si Carlos. Nagpapasalamat siya ng malaki kay Lloyd dahil sa pagpapahiram nito sa kanya ng malaking halaga. Alam niyang may kondisyon ang perang iyon pero wala na siyang choice kundi tanggapin iyon para sa pamilya niya at maisalba ang buhay ng kanyang kapatid.
Habang inaasikaso niya ang kanyang pag-resign sa restaurant dahil sa umalis na siya doon sa pinagtatrabahuan niya ay may nakita naman siyang news sa isang newspaper. Nandoon ang mukha niya, sobra ang pagkapahiya niya dahil nakalagay doon na humiram daw siya ng pera sa isang manager kapalit ng dignidad niya. Nanlungo siya sa nabasa niya, hindi niya alam kung sino ang nagbalita noon at wala naman siyang ginawa na ganoon. Naiyak na lamang siya, nahihiya siyang lumabas, kasi kilala na siya ng mga kapitbahay nila. At naisip niyang nabalitaan na rin iyon ni Dina. Kinagabihan ay dumating galing sa trabaho si Dina. Karina, okay ka lang ba? Nabasa mo din ba? Oo, pero huwag ka masyado mag-alala kasi naniniwala naman akong hindi mo magagawa iyon. May idea ka na siguro kung sino ang nagpakalat ng balitang iyon. Sagot ni Dina. Oo, pero wala akong laban kasi wala akong pera. Kahit anong sasabihin niya ay sa kanya maniniwala at makisimpatya ang mga tao. Malungkot na sabi ni Karina. Magpakatatag ka kasi alam kung lalabas din ang katotohanan, ginawa niya siguro iyon dahil sa nagalit siya na nag-resign ka at umalis na sa restaurant. Sabi naman ni Dina. Nahihiya ako Dina, hindi ko alam papaano ako haharap sa mga tao lalo na kilala ako ng mga kapitbahay natin. Naiintindihan kita pero alam kung makakaya mo iyan, at mawawala din ang isyu na iyan. Sana nga, paano kung mabalitaan iyan ni Lloyd? Hindi naman siguro kasi nasa Pilipinas pa naman siya at next month pa siya babalik dito, di ba? Sana nga, alam mo naman ang balita kahit nasa ibang bansa tayo ay mabilis din kakalat sa Pilipinas. Nag-aalalang sabi ni Karina. Huwag ka nang masyadong mag-alala, halika na kumain na tayo gutom na ako eh. Hindi pa rin mapakali si Karina sa nabasa niya. Kaya naisip niyang pupuntahan niya ang kanyang manager dahil hindi naman makatarungan ang ginawa niya. Makukuha kaya ni Karina ang hustisya sa pagpapahiya sa kanyang mga idol? Abangan po natin ang magandang kwentong ito mga idol at mabuhay po kayong lahat. Sa mga bagong kong mga taga-subaybay sa love story na ito, please paki-click naman po ng button subscriber mga idol malaking tulong na rin po sa akin ito na baguhan sa larangan ng recap novel story. Salamat po and God bless to all.